Hello. Okay na yata. Okay, start na tayo. Um, Magandang hapon sa lahat. Magandang hapon doon sa mga uh, OFW natin na nasa labas ng bansa, especially sa Middle East. Kakatapos lang yung hearing sa House of Representative Committee on Justice. Ngayon, maraming dinidiscuss doon sa hearing na yan. At medyo natatawa ako sa pangyayari. Dahil maraming diniscuss doon na parang salungat doon sa mga una nilang mga manifestation during the discussions on the form and substance and sufficiency in grounds. Ngayon, ito nga ang i-discuss natin ngayon, itong hindi pagdalo ng mga lawyers ni BP Inday Sara diyan sa hearing na yan. Sabi ng nila, humahawak ng pagpapadala ng invitation na inimbitahan daw nila noong March 19 pa. Pero sumagot yung mga abogado ni BP Inday Sara. Excuse. Bago tayo magsimula pala, I would like to request na pakipindot naman yung like para naman dumami ang viewers dito. At saka paki-share naman and of course subscribe to this channel, Justin Talk News PH. Pasensya na kayo, nakalimutan ko. Baka sakaling makahikayat ako ng ilan na pwedeng mag-subscribe doon sa mga new viewers na napadaan dito sa ating channel. So, to continue, yun nga, pinadala ng sulat. So, natanggap ng mga lawyers ni BP Inday Sara yung invitation to attend the hearing. Ngayon, ito si Jerbel. Alam naman natin, mga ilang interviews na kung ano-anong channel, ENC, Bilyonaryo, DZMM, ABS-CBN, lagi niyang pinalandakan na yung ikakandak na hearing nila ngayon, March 26 ay isang mini trial. Hindi niya ma-deny yan. Naka-video yan, hindi niya ma-deny. Pero hindi rin naman niya dinay. Pero gusto nilang palusutan yan. Na hindi nila ma-pinpoint na si Jerbel Luistro talaga ang nagsabi ng ganyan. Na sinabi talaga nila yan. Dapat noon nang sinabi ni Jerbel Luistro na mini trial ang ikakandak namin noong March 26, kailan ba sila tumigil? Parang March 22. So 22, Huwebes yata yun. Doon sila nag-suspend ng hearing. So pinatuloy nila ngayon, itong araw na to. Para nga dyan sa pag-ayos nila ng ground rules at i-confirm nila, magkaroon sila ng butuhan with regards to the yung mga grounds ng impeachment, culpable violation of the Constitution at saka yung betrayal of public trust. Inisa-isa nila yung mga allegations nila, yung mga grounds nila para dyan sa impeachment 3 and 4 ni Cabrera at saka ni sino ba yung isa? Kalimutan ko. Ngayon, ito nga ang laging nagbibigkas ng word na mini trial si Jerbel Luistro naman. Di ba? Siguro kayo kung napakinggan nyo sa TV or sa cellphone niyo, yun lagi ang bukang bibig ni Jerbel Luistro, no? Na the upcoming trial is a mini trial kasi daw magkaroon ng cross-examination yung mga witnesses nila. Ipipresent ang mali pala yun eh. Hindi pala yun yung point pa yan. Hindi pa yung hearing na dyan ikakandak yan. Doon pala yan sa plenary, sa en-bank. So, talagang parang hindi niya kabisado yung rules and regulation nila na inamin nga nila yung ibang section doon para maayos yung pagpresenta nila sa kanilang hearing papunta na ng plenary. So, ang nangyari kanina, natanggap nila yung sulat. Pagkatapos nila ayusin yung rules and regulation, yung mga amendments doon,
tsaka na natin i-discuss yan, yung in-insist ni Ridon na talagang basahin yung sagot ng mga lawyers ni BP Inday Sara. So, doon sa sagot, nakalagay na hindi kami i-attend dyan. Hindi kami i-attend dahil wala kayong jurisdiction. At wala sa due process yung gagawin yung trial. Kasi sinabing trial di ba? Mini trial. Pag lilitis. Hindi naman sinasabi na ni Gilbert Luistro na this is a trial like the preliminary investigation na kinakandak ng mga piskalya, or clarificatory lang yung mga gagawin nila doon sa mga evidences at sa mga witnesses with regard to what is presented dyan sa complaints, dyan sa mga grounds. Yun dapat ang sasabihin niya, pero hindi nung mga interviews niya, nung sinasabi niya mag-trial kami, ganyan, minimension niya yung mga lawyers na hindi sila maka cross-examination sa mga witnesses, at pwede lang sila mag-advise sa respondent. Ngayon, ang basis ng abogado ni BP Inday Sara doon sa word niya na mini trial. So, nag-expect yung mga lawyers ni BP Inday Sara na talagang magkakandak sila ng trial. Na hindi naman dapat magkaroon ng trial dyan. Kasi determination of probable cause pa lang dyan sa stage na yan, dyan sa Committee on Justice ng House of Representatives. So mali si Luistro. At ngayon sinabi erroneous na yung malaki daw pagkakamali yung sinabi ng mga abogado. Kasi sinabi nila wala kayong jurisdiction. Yun ang punto ng mga abogado. Wala kayong jurisdiction mag-conduct ng trial. O saan ang pagkakamali niyan? Ang sinasabi nila, parang binaliwala nila yung deklarasyon ni Luistro na magkaroon ng mini trial. Gusto nila idiin na hindi, ang namin ito, ang gagawin namin ngayon, pag-determine lang ng probable cause, determine namin kung meron ba talagang dahilan na merong bigat yung mga complaints, yung mga grounds para isampa na sa impeachment trial court, which is the Senate. So yun ang punto. Kaya sinagot sila ng ganyan ng mga abogado ni BP Inday Sara na tama naman sinabi ninyo mag-trial kayo wala kayong jurisdiction na mag-conduct ng trial. So naintindihan natin. Kaya yun ang basihan ng mga sinabi ng mga abogado ni BP Inday Sara. Wala, totoo naman, hindi yan ang trabaho ninyo. Prosecutor kayo. Kayo magpadala ng mga ebidensya, mga grounds na talaga yung impeachment complaint ninyo ay may dahilan, may bigat para litisin sa impeachment trial court, which is the Senate. Yun. Hindi yung sinasabi nila, ito si Rupos naman, hindi maintindihan Kaya ito si Rupos parang parang hunyango. Minsan kay BP Inday Sara, minsan kumakalaban. Yung dinadala lang sa palakasan ng buses. Yan ang style ni Rupos. Kasi mali yung sinabi niya na erroneous yan. Erroneous. Wala namang sinabi ang mga abogado ni BP Inday Sara na mali yung ginagawa niyong hearing dyan sa impeachment case, na wala kayong jurisdiction sa impeachment case. Hindi yan ang sinabi. Ang sinabi ng mga abogado ni BP Inday Sara na wala kayong jurisdiction sa pagkandak ng isang impeachment trial. Kasi sinabi niyo na mini trial Dapat ang pinagalitan niyo si Luistro. Dahil yun ang pinangalandakan niya sa mga interviews niya na magkaroon ng mini trial. Doon pa lang, kung tanungin niyo mga abogado, hindi naman namin sinabi. Sigurado ako na ito ang isagot nila. Hindi namin sinabi na wala kayong jurisdiction as an impeachment, as a Congress, sa Committee on Justice, sa Congress. It is your duty as a constitutional body na maghain ng impeachment complaint.
Hindi namin pinasubalian yan. Malamang ito ang sasabihin ng mga abogado ni BP Inday Sara. Hindi naman namin sinabi na wala kayong jurisdiction na conduct ng impeachment trial. Impeachment complaint. Na i-entertain nyo kung sino man ang gusto mag-file ng impeachment kaysa isang impeachable officer ng pamahalaan. No? I-entertain namin yan kung mayroong sufficient grounds, mayroong sufficient form, substance at grounds na tapos na ninyo ginawa. Hindi yan sinabi ng mga abogado ni BP Inday Sara. Ang sinabi nila, yung ginawa nyo sa mga bukang bibig ni Luis Tro na magkaroon ng mini trial. So, klaro yun. So, yung mga assertions nila doon sa mga ang dami nagsasalita o na yung sulat daw dapat ito naman si Adjong nagsasalita na kailangan hindi pantay ang treatment natin sa mga abogado ni BP Inday Sara. Ano tayo, nagyayabang parang congressman kami. Abogado lang kayo Parang ganun ang gusto niyang sabihin na hindi pareho ang level nila. Wala naman nagsabi ng mga abogado ni Inday kasing taas ninyo. Hindi naman nakalagay doon sa sulat. Kaya mayabang ito si Anjung talaga. At ito naman si Ropos, hindi lang sulat ang ipapadala nila, orderan. So, ito naman, na-quill down dahil sabi ni Jokno, siguro, alam ni Jokno na hindi po, medyo delikado yung magpapadala tayo ng order, yun ang word natin. Baka sabihin na naman nila, tingnan ninyo in-orderan, nagbibigay sila ng order sa mga abogado na kailangan dumalo sila. Order, pwedeng magiging ground yan para ma-technical ang kaso ni Inday. Pero kahit anong gagawin nyo, sa simula pa lang ang dami na ninyong mga pagkakamali. Iniipon lang yan. Kaya ito, napakagulo ng Committee on Justice at nakikita natin doon sa butuhan. Lahat ng mga grounds na dinidiscuss nila, lahat ng mga allegations, kahit na walang mga ebidensya na solid, walang ultimate facts, talagang pinapasa nila through votation. Ngayon, kadalasan 34-1 si Ropos lang ang nagni-negative doon sa butuhan. Nagtataka ko, saan kaya si Bong Suntay, ba't nawala? Wala doon. Minsan 29, yung pagpatawag kay Michael Pua, i-discuss din natin yan later on. Ngayon, ito lang, ngayon ang itong mini trial, dito tayo mag-focus sa issue na yan. So ngayon, parang nisupalpal lang husto si Luis Tro at ang kanilang huling proposal na hindi na lang, baliwalain na lang yan. So, may takot sila. Kasi nakikita na nagkakamali sila Nagkakamali sila sa pinagsasabi ni Luis Tro. Doon binase ang sagot ng mga abogado ni BP Inday Sara sa mga pinagsasabi na mini trial ni Luis Tro. So ngayon, sagutin lang daw nila nung Committee on Justice doon sa kanilang mga magpadala lang daw sila ng sulat doon sa mga abogado na i-point out na mali-mali daw yung sinabi nila na nag-conduct sila ng mini trial. Hindi raw yan ang function ng impeachment prosecutors. Ang kanila daw gawain or ang kanilang trabaho ay magka-clarify lang doon sa mga witnesses, doon sa mga ebidensya at mag-determine ng probable cause. Yun pala Ba't ngayon yung sinabi? Noong pagkatapos ng sufficiency and grounds, yun ang sinasabi na mag-mini trial tayo. So ganyan ang nangyari kanina with regards to that. So ang huli nga nilang sinabi na i-invite nila yung mga abogado, invite nila, pwede naman si BP Inday Sara na hindi umatin, pwede niya i-waive ang kanyang right na umatin, na hindi umatin. Sa kanyang prerogatiba yan.
prerogative ni BP Inday Sara na hindi siya umatin. Pwede yung mga abogado para i-clarify. So, doon sa clarification ng mga gustong i-cross, kasi hindi pwede cross-examination directly yung mga witnesses. So, ang dapat daw, dahil pinag-anuhan nila, argumentuhan kung makasali ba yung mga abogado ni BP Inday Sara doon sa hearing na yon. Ang sabi nila, isulat lang daw yung tanong doon sa mga resource persons, then Sir Luis Tro na magbibigkas ng tanong kung anong tanong. So, ganyan ang proseso. Kung hindi natin alam kung okay ba sa mga abogado yan, ang ganyang sistema, yun ang amendment nila. Yun ang amendment nila. Pero ito si Numugan at saka si Rufus, gusto talaga nila umatin si Inday. Pero si Rufus hindi maintindihan. Meron din siyang sinabi na yan, karapatan ni BP Inday Sara yan na hindi umatin. Karapatan niya yan. Kasi hindi pa naman tayo impeachment trial. Lumabas sa bunga yun na hindi pala kayo impeachment trial. At ito naman si Anjong, hindi, tayo? Relatively pareho tayo ng impeachment trial. Kaya very conflicting, magulo yung mga pronouncement ng mga congressman. Parang hindi nila naintindihan ng kanilang role and regulation dyan sa pagkandak ng impeachment trial. So, yun na nga, ang huling desisyon kasi nag-raise ng isang manifestation yung chairman ng NUP na si Puno. Sabi niya, ang pinadalhan ng sulat ng abogado ni BP Inday Sara hindi naka-address sa Committee on Justice members, kung hindi kay Luis Tro. Pero si Luis Tro, sinabi niya, hihingi daw siya ng pahintulot na sagutin yung mga abogado na ang sasagot ang buong Committee on Justice na. Madaya rin, siya ang gumawa ng kabalastugan, misdeclaration. Gusto lang daw nila ikahintulan na ito ay trial. Hindi. Sinasabi mo, trial talaga eh. Kaya bumalik sa'yo. Sumuplak sa pagmumukha mo yung parang mahinang abogado rin si Luis Tro. Hindi siya maingat sa mga pinagsasabi niya na alam naman niya. Nandiyan yung mga abogado ni Inday, puro magagaling yan. Naghahantay lang yan na magkakamali kayo. Ay, yun na nga nangyari. Nagkakamali. Kaya, tinira kaagad sila ng ganyan. Ngayon, gusto na ipalabas. Mali yung sinasabi ng mga abogado ni BP Inday. Saan ang mali doon? Wala nga kayong jurisdiction. Kasi hindi kayo ang magkakandak ng impeachment trial. Kaya wala kayong jurisdiction kung sabihin nyo, mini trial tayo. Mini trial tayo. Ganyan. So, hindi kami attend. Kaya yan ang nangyayari. So, hindi natin malaman kung ano mangyari sa sunod na 14 ng April. 14 ng April. Doon ang sunod na trial dyan sa Committee on Justice. Tandaan natin, ngayon recess ng Kongreso. Supposed to be holiday ngayon sa kanila dahil mayroong Holy Week. Pero hindi, pumasok pa rin sila. At dinagdagan pa ni Dilima na payagan doon sila mag-meeting in between itong date niya, yung 26 hanggang sa 14. Para alam naman natin anong intention niyan para lang ma-amplify yung kanilang propaganda na to. Mamaya isa-isahin natin yung mga sa susunod kong vlog kasi medyo mahaba na ito. I-discuss natin yung mga grounds na pinagsasabi na magtaka nga ako bakit si Dilima kasama sa hindi siya nag-inhibit na isa siya sa mga proponent dyan sa impeachment. Yung sa Balya, impeachment number 3 yata yan. Isa siya sa mga nagsampa niyan. Sa Balya, yung isa, yung abogado, na yung isang nagsampa ng impeachment complaint. Bakit? At saka, mayroon pa tayong pag-usapan sa sunod kong vlog. So,
Yan na yun. So talagang napahiya sila dyan sa pagyayabang na impeachment trial, na mini trial. O, ang nangyari, napapahiya ka, Luistro, sa sinabi mo. O, at nakikita mo si Luistro kung paano siya magdala ng mag-chair ng isang committee. Parang mahina ang, wala siya gaanong power. Kung anong sasabihin ng mga abogado, okay lang, sumusunod, ganyan. Hindi, wala talaga siyang sariling desisyon. Sa bagay, ganyan naman talaga dapat. Umaasa ka doon sa mga gusto ng mga member mo, kaya nga may butuhan. Pero dapat meron ka ring input na mailalagay dyan sa committee mo. Siya wala eh. Maraming, siguro kung na-observe mo, siguro mga bata pa kasi kayo, yung mga dating mga kongreso, hindi ganyan ang committee chairman. Talagang sa kanya ang boses. Oh, with the concurrence ng majority ng kanya mga members. Pero most of the input galing talaga sa chairman yan. Pero si Ilustro hindi. Parang moderator lang ang labas niya. Yan sa kanyang committee. So, siguro medyo mahaba na itong natin, discussion sa mini trial. I hope na nagkaroon kayo ng information with regards to this matter dyan sa impeachment hearing na ginawa ng House of Representatives Committee on Justice. So, maya-maya mag-discuss tayo ng other matters doon sa kasi masyadong mahaba yung nila, hearing nila, kaya medyo putol-putol ang presentation natin. So, maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Speech. At bago kayo lumisan o umalis dito sa Justin Talk News Speech, kindly press like, paki-press ng like, then share this video, and of course to those new dito sa Justin Talk News Speech, paki-press ng subscription. So maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Thank you po.